Feliz Navidad! Pam param pam pam! Okay, so then okay. Okay. What about the message? Our message this afternoon was entitled Biblical Message of Christmas. Sabi natin, Biblical Message of Christmas. So ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin patungkol sa Pasko. Are you listening? Sabi natin, mensaheng. Ulitin natin, mensaheng. Biblical. Ng Pasko. So bago po yan, mga kapatid ko minamahal, puntahan muna natin yung salitang brothers and sisters, biblical. Sabi natin, biblical. Kapag ka po sinasabi natin, binabanggit natin yung salitang biblical, brothers and sisters, the word biblical simply means relating to or being in accord with the Bible. Sabi natin, ang ibig sabihin yan is relating or being accord. Being in accord with the Bible. Sa madaling sabi, dito po kayo tabigin sa magandang lalaki ng pangkit. Last week kami nakausap ko. Yan. So to speak, sabi kang sarili atin, mga kapatid naman, ang ating isasalingan, ibig sabihin ng Biblia ay may kaugnayan. Sabi natin may kaugnayan. May kinalaman. Ayon sa Biblia. Ayon sa salita ng Diyos. Sa ating pagkakatulad, brothers and sisters, talking about Christmas, sabi natin Christmas. Ang Disyembre ko ay malungkot. Christmas is a season of praise. Talking about Christmas, ang ibig sabihin niyan, pag pinag-uusapan natin yung salitang Pasko o Kapaskuhan, ito po yung nangangahulugan, mga kapatid, a season of praise and thanksgiving for the incarnation of God Himself, Jesus Christ. Sa madaling sabi, ang Pasko ay panahon. Sabi natin, ang Pasko, hindi paksin. Ang Pasko ay panahon ng pagpupuri at pasasalamat para sa pagkakatawang tao. Dino po? Pagkakatawang tao ng Diyos kay Jesucristo. Kaya ang ibig sabihin ng Pasko, in other words, kaya ang ibig sabihin ng Advent, in other words, is the coming of the Messiah. Silang natin na nahilig. Wala ko sila natin wala na mag-gusto. Amen. Including that, brothers and sisters, kung titignan natin, no, yung Kapaskuhan ay nagsisimula in the 24th of December, which begins with Christmas Eve, December 24. Remember, 24. After sundown. So yung nagsisimula, mga kapatid, sa yung tinatawag natin Bispiras ng Pasko, Disyembre 24, paglubog ng araw. Tingin ko ba kayo? Kaya sa atin, after ng Good Night Mass, brothers and sisters, mga kapatid na mahal, no? Iyan po ay automatically, amen po ba? Para sa atin ay Pasko na. Nakikinig ko ba kayo? Kapag tayo po ay nagsimba na ng alas 11 ng gabi, pagkatapos na po, maraming namahal yung ating banal na misa, inukonsider natin na Pasko na. Amen? Kaya nga meron tayong tinatawag na Diva Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng bukas. Ano bukas? Araw na? Pasko. Sa may bahay. Walang may bahay. Hindi ka ako. Diba? Diba bang Noche Buena? Na kung sabi rito, tingin po kayo sa akin. Noche Buena is a Spanish phrase that translates to the good night. Ang ibig sabihin kasi ng Noche Buena, nakapagmamahal, ay pinangangahulugang mabuting gabi. Sabihin natin mabuting gabi. Ito ay isang tradisyonal na pinagdiriwang tuwing bispiras ng Pasko. Na pinagdiriwang ng maraming komunidad na nabibiglangan ng Latins, sabi natin Latins, Hispanic, and we, Pilipino. Pinagdiriwang yan, brothers and sisters, yung celebration na yan, nakapagmamahal by many. Andiyan yung mga Latins, Hispanic, and the Filipino communities. Tayo po yun, sabi mo, sa katabi mo, tayo yun. Amen? At alam nyo, habang nakatayo ko dito kanina, brothers and sisters, talaga, kung titignan nyo po, di ba, kung na-appreciate nyo yung ating pong celebration, napakahaba, very meaningful. Are you listening? At hindi nyo ba napapansin kapag Pasko, di ba, namumuhayan tayo ng loob
kapag Pasko, brothers and sisters, di ba? Nandun yung ngiti sa labi natin. Amen po ba? Di ba? Yung feeling natin, mag-aaral, kaya gusto natin, di ba? Dawa, lagi nilang Pasko. At sa mga anak ngayon sa dahil ng dumating, siya sa buhay nila, talaga namang laging Pasko. Kahit na minsan, paksiwa po lang. Nakalimutan niyo pong pumalakpak. Sabihin natin, what is What is the biblical message biblical message of Christmas? of Christmas? Anong mensaheng biblical ng Pasko? At ang bagay kong babahagi sa iyo, tatlo yung tatlo. Sige ba, tatlo o isa na lang? Tatlo. Ay, yung apat? Sige, kayo magdagdag ng isa. Sabihin natin, the biblical message. Unang mensaheng biblical, Christ love is the heart of Christmas. Sabihin natin, Christ love is the heart of Christmas. Yan po yung isa sa unang mensahe ng biblical na Pasko. Yan po yung mensahe biblical ng Pasko. Una, ang pag-ibig ni Kristo ang puso ng Pasko. Are you listening? Amen. Sabihin natin, Christ love Christ is the heart is the heart. of the gospel. Grabe, no? Nararamdaman niyo po kayo? Ang pag-ibig ni Kristo ang puso ng Pasko. The Bible says that the true meaning of Christmas is love. Totoo hindi. And that the heart is a symbol of love. Pingin ka lahati. Pingin ka lahati. Ano tawag dito? Hindi ang makto, ha? Amen? Ano sinasabi dito? Sinasabi ng Biblia, hindi lang ni Brother Ed, ini-echo ko lang, na ang tunay na kahulugan ng diwa ng Pasko ay pag-ibig at ang puso ay simbolo ng pag-ibig. Kaya pag binabanggit natin yung salitang puso at hindi pusa, ang tinutukoy natin dyan ay pag-ibig. Sabi mo, pag binanggit mo yung puso, Pinanggit mo yung puso. ang ibig sabihin niyan, Ibig sabihin niyan, tinatawag mo ang pag-ibig. tinatawag mo ang Sabihin mo sa iyo, katabi-kapatid, kapatid. I love you. I love you. John 3:16, ano sabi niya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mga nangaral, madalas natin na mapakinggan, they say that the heart of the gospel is the John 3:16. Totoo naman po yun. Ang puso ng Biblia ay walang iba kundi ang John 3:16. At yung puso na yan, brothers and sisters, ay sumisimbolo sa malaking pag-ibig ng Panginoong Kristo na kanyang ipinadama, ipinaranas, ipinakita ng maliwanag pa sa sikat ng araw sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Amen. 1 John 4:8, God love, or God is love itself. Sabi natin, God God is love love itself. itself. Ang Diyos ay pag-ibig mismo. Kaya ito, mahalagang dumating ito sa ating mga tainga. 1 John chapter 4 verse 8, ang sabi sa ASND, ang salita ng Diyos sa Tagalog Contemporary Bible, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabi mo sa iyong katabi, dito natin makikilala, Dito natin dito natin mapapatunayan Dito natin na tayo ay sa Diyos, na tayo ay kumikilala sa Diyos. Tayo ay kumikilala Kung iniibig natin ang isa't isa. Kung iniibig Kung natin umiibig tayo sa ating kapwa. Are you listening? Kaya sa buhay mo, pag naramdaman mo, amen, na pagtanto mo na umibig ka sa kapwa mo, ibig sabihin, nasa iyo ang Diyos. Amen po ba? Kumikilala tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng isang awitin, brothers and sisters, no? Love lang, no hate. Ako po may kausap pa rito. Amen. Okay, kumalakpak po ng malakas yung tunog. 1, 2, 3, 4, ang dami nila. May habol pa? Wala na po. Number 2, let's go to the next. Naputi. The biblical message of Christmas, ang biblical na mensahe ng Kapaskuhan is, number 2, the Word became flesh and made His home. Ano His home? And made His home among us. Sabi natin, the Word became flesh. The word became flesh. Hindi ko dumaplesh, hindi dumaplease. The Word became flesh and made His home among us. Ano ibig sabihin?
Sabi natin, ang salita ng Diyos Ang salita ng Diyos ay naging tao ay naging at nanirahan sa papasawata, sa papasawata. kaluluwa. Hindi yun. Amen? Sa nanirahan. Ngayon, sa ngayon nanirahan sa papasawata. Pero si Jesus, amen, sa nanirahan sa piling natin. The Word became flesh and dwelt among us. Anong kahulugan niya, mga pinamahal? It simply means that Jesus took on human nature and became a real, sinless, perfect man. This is known as incarnation, which means in fleshing. So, sa ganito natin ilagay. Ang ibig sabihin ang salita ng Diyos ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Yan po'y nangangahulugan na si Jesus ay nagkatawang tao. Totoo hindi. Di po ba? Kunwari lang ba yung ginawa niya? Ako ay magkakatawang tao. Kunwari, totoo po ba siya nagkatawang tao? Hindi naman nakita eh. Totoo kasi, di ba sinabi ng Bible eh. The Bible says so. So, nangangahulugan nagkatawang tao at naging isang tunay. No? Tunay, walang kasalanan, at tunay na perfectong tao. Listen. Siya po'y naging tunay na tao, walang kasalanan, perfecto. At ito ay kilala bilang pagkakatawang tao. Sabi natin pagkakatawang tao. Incarnation. Hindi po yung gatas. Na ang ibig sabihin ay pagiging laman. Sabi natin pagiging laman. Pagiging laman. Anong sabi ng Philippians chapter 2? Are you listening? Di ba? Verse 5 ba? He took the very nature of a human. Kinuha niya po, brothers and sisters. Ano po ba? Yung pagkakatawang tao. Siya po'y nagkatawang tao, nagkatawang laman, hindi po laman lupa. Sabi natin siya'y nagkatawang laman. Siya'y nagkatawang laman. Amen? Kaya ang sabi, the Word became flesh. Ibig sabihin, si Jesus ay nagutom, katulad natin. Si Jesus ay nasaktan, katulad natin. Pag binabagit ka nasaktan, pag-ibig talaga kung nandyan. Sabihin mo sa katabi mo, nasaktan ka na ba? Nasaktan mo na ba? Nagka-UTI ka na ba? Nagka-UTI ka na ba? Diba, alam niyo naman yung UTI, di ba? Yes. Umibig tapos iniwan. Ha? Joke ba yun? Amen? So, that is number 2. Amen? The Word became flesh and dwelt among us. Grabe. Can you imagine that? Sinong gagawa ng ganitong bagay? Di ba kabalinturahan nyo, tayo nagkasala pero si Jesus ang magbabayad. Pero mind you, ginawa yan ng Panginoong Kristo sa atin sapagkat tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa inyong katabi, kaya kapatid, Kaya kapatid, paalala, paalala, huwag kang magagalit sa sarili mo, magagalit sa huwag sarili kang mo. magagalit sa mundo. Huwag kang magagalit sa mundo. Diba? At huwag mong isipin na wala na nagmamahal sa'yo. Amen? Ang Diyos palagi na tayong kapal, may pera sa lahat. Amen. Amen? And thirdly, brothers and sisters, inagdag natin, biblical message of Christmas. Number 3 is, rejoice, our Savior is born. Sabihin natin, rejoice. Rejoice. Hindi yan shampoo ha. Kinig ko ba kayo? Pwede ba panty? Pwede ba palmolive? Sabihin natin, rejoice, our Savior Our Savior. is born. Sa madaling sabi, tayo'y magalak, tayo'y matuwa, sapagkat ipinanganak na ang aking tagapagligtas. Bigla tuloy ako napakanta, Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Sabi niyo, brother, dagdagan mo pa. Brother Ed, dagdagan mo pa. Hindi, may talent din na yun eh. Kapag dinagdagan ko yun, dapat meron dito. Palangpakan natin sinunod ng pinakamahal sa Amen? So to speak, a Savior is born refers to the truth of Jesus Christ, who is described as the promised Savior and the Son of God. Siya kasi yung pinangakong Messiah. Ikinig ba kayo? Ang isang tagapagligtas, sabi ito, ay ipinanganak na kapag minamahal ay tumutukoy sa kapanganakan ni Jesucristo na inilalarawan o inilarawan bilang ang ipinangako tagapagligtas. Sabi natin, bilang
Bilang Ipinangakong una, tagapagligtas, at pangalawa, anak ng Diyos. He was the promised Savior and the Son of God. Amin mo ba? Kaya nga sa gospel, nagkakala sila. Ano akala nila? Na si Juan Bautista na yung Messiah, pero hindi. Kaya sabi niya, ang kasunod ko, dadarating. Tingnan ko ba? Amen. Luke chapter 2, verse 11. For unto you, sabi ko lang, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Sapagkat ipinanganak sa inyo sa araw na ito, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siyang Kristo, ang Panginoon. Narinig niyo po ba yun? In short, mga kapatid, kung titignan natin in this verse, no, including that, an angel announces the birth of the Savior to shepherds who were watching their flocks at night. The verse continues, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. So sa talatang ito, isang anghel ang nag-anunsyo ng kapanganakan ng tagapagligtas sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gabi. Ang talata ay nagpapatuloy. Ito ang magiging tanda, di ba sabi niya? Di ba sabi ito sa gospel? Verse Jesus? Ano sabi dyan? Ito ang magiging tanda sa inyo. Makakakita kayo ng isang sanggol na nakabalot sa lamping at nakahiga sa isa sa usa. Are you listening? Maging makakagawa yung Christmas song na, di ba? The Silent Night, brothers and sisters, the lyrics declares, Christ, the Savior, is born. Nakikinig ko ba? Nakikinig ko ba kayo? Di ba yung lyrics niya, pinapahayag? Di ba? Christ, the Savior, is born. Amen? So, to conclude, brothers and sisters, mga kapag-pinamahal, sabi rito, no? The birth of Christ, mga kapatid na mahal, brothers and sisters, no? First, the birth of Christ was the incarnation of God. It was God taking upon Himself human. A mystery, wondrous mystery, to be believed in rather than to be defined. So, kapanganakan ni Kristo, brothers and sisters, ang kanyang pagkakatawang tao, no? Ang pagkakatawang tao ng Diyos, mga kapagmamahal, ito yung Diyos na kung saan tumanggap ng ating kalinasan. Ano po ba? Nagsakatawang tao, brothers and sisters. At yan po isang kamanghamang ng misteryo. Sabihin natin, kamanghamang ng misteryo. Kamanghamang ang misteryo. Di ba? Kung titignan natin, talagang very dramatic. Very powerful yung ginawa ng Panginoong Kristo. Are you listening? Bulaling mo ko, di ba? Dumaan siya sa proseso. Pwede naman siya biglang lumataw eh. Pwede naman siya biglang lumutang. Pwede naman siya lumikha. Ang isang tagapagligtas. Pero ang ginawa ng Panginoong Kristo, di ba? Kaya dapat sa atin yung pag-ibig, huwag natin minamadali. Sapagkat yung pag-ibig ni Kristo, hindi niya minamadali. Dumaan siya sa proseso. Yung salita ng Diyos, yung Diyos nagkatawang tao, at hindi sa pagkatawang tao, isang araw lang nandiyan sa siya pwede nila sa sinapupunan 9 months bago iniluwan. Kaya ang sabi dito, kaya dapat yung Pasko na yan, yung Kapasko ang ating pinagdiriwang, dapat yan pinaniniwalaan, ibig na kinukot siya. Are you listening? Amen. Amen? Kasi hindi lahat ay naniniwala sa Kapaskuhan. Pero ang Kapaskuhan ay dapat nating ipagpasalamat. Sapagkat kung di dahil kay Kristo, nasaan na kayo? Sapagkat kung di dahil kay Kristo, wala tayo sa mundo ito at wala din tayo kaligtas. Amen. Tingnan ko ba? That is the biblical message of Christmas. Ano ba yung biblical na mensahe ng Panginoon? Talaga natin. First things first, number 1, Christ's love is the heart. Secondly, the Word became flesh. Na-appreciate po ba natin yan? And thirdly, nakapatid, rejoice. Amen? To see our Savior is born. Magalang tayo pa po. Amen po ba? Kaya di ba sa mga pamaskong awitin, laging lumulutan doon, di ba? Kay saya ng bawat damdamin.
Pero parang hindi mo nakikita sa inyo ngayon. Masaya po ba kayo? Amen! Ang Pasko hindi lang, di ba? Mas masaya kung marami tayong blessing or ganito ganyan. Pero tandaan natin, hindi lang po yun. Yung tayo walang sakit, malakas, diba? Sama-sama. Diba? Malaking bagay na po. Amen? Kasi pinagdiriwag natin yun, diba? Kahit saan mo. Sabi nga, okay lang, di ba? Kahit hindi masyadong gasolina lang, okay lang basta tayo ay sama-sama. Okay lang basta tayo, higit sa lahat, ay nagpapasalamat sa Kanya. Yan po yung mahalaga. Sa Kapaskuhan, tayo ay nagdadasal at nagpapasalamat. Tulad kahapon, yung pinuntahan ko, sabi niya, brother, tatlo lang naman kami. Kaya sabi niya, ang ihanda ko lang, kung labing-labang medyo manok, okay na sa amin yan. Hindi, ito totoo. Sabi niya, tatlo lang naman kami, so isang medyo manok. Tingin ko ba kayo? Tatlo lang sila, mag-handa sila ng isang medyo manok. Okay na yan, tapos magpapasalamat. Okay na. Ang mahalaga kasi yung lagi nagpapasalamat. Lagi nagdadasal para mas lalong pagpalain, pagyamanin, iyaman siya. So mga kapatid, that is the message, biblical message of Christmas. Stay tayo lahat. Habang kumakayo, kumapalakpak.